Ano po? I'm back, Josh. Ano po Ayan, yung sige lang. ano po yung Katsuki? Na ano, Katsuki. Katsuki. Walang kay reality ang Katsuki. Ang meron kay reality ay yung kay ah Sharpless na asymmetric. Asymmetric oxidation. Ay, bakit kita sinasagot? Kasi baka meron po eh. Si Katsuki. Sa, ah, hindi naman pinakita din kasi yung ano niya, yung sa Given. Meron ba sa Given mo? Hmm. Ibig sabihin lang din yan, ah, any configuration can happen kapag binigay yung configuration. So, yeah. Ambiguous ano yan, ambiguous configuration lang. So, ang chine-check dyan ay kung alam mo yung product na mabubuo. Ito lang yung kay Katsuki. Kay Katsuki ay manganese catalyst to form. Ay, bakit ko i-explain? Basta ano yan, meron kang gustong i-synthesize without the complication of the diol formation. Anyways, yeah, you don't need to show the chirality or the specific configuration dun sa products if yung given mismo ay wala naman ding pinakitang specific configuration. Okay? Okay, sige, continue. Unless yung mga reagents mo, yun talaga, yun yung parang magbibigay sa'yo ng clue na, okay, eto meron tong specific na stereochem na ipe-prefer once matapos yung reaction.
What is this po? Methoxic carbonyl? Ayan. Josh, once you're done with 27, let's check it first. Para kahit papaano Para you baka have may a mali good po pa review. mali na. Hindi, don't worry, I'll give you time. Kapag sinabi mong okay na natin checkan, and then we're good to check that. Para at least, parang good review mo ba siya, kumbaga, for item, in specific topics under item 27. Before we proceed sa 28, let's check first your answers for 27, okay? Para lock in na po. Hindi naman lock in yung mali para at least nga makakapag-prepare ka for 28 and 29. Ayan, parang you have answers already for 27. Hindi. Sure ka Yes. na i-ano na natin, i-lock in na ang answers mo? Yes, opo. Okay, sige. Dahil lock in ka na, wait lang, Joshua. Oh no. Ano po? However, Uy, wala pa akong sinasabing however alam for na today. pag sinabing however. Pero ayan, I'll join muna my second device for our checking. Wait lang, very quick lang to Josh. Para at least. Okay. No, 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 no. Nope. I see. Then here. Then join this device. Yan. Join ko lang tong second device ko, Josh. Ay. Kaya pala hindi siya nag-join kasi hindi ko pa eh. There. Okay. So let's answer your 27. So 27 involves
reactions of epoxides and synthesis of epoxides. So basically, all about epoxides ito, no? So for letter A, we're given with an epoxide. It's a symmetric epoxide reacting with ethanol tsaka sulfuric acid, correct? Yun yung binigay sa atin sa letter A. So ang expectation natin dyan is, let's have our mechanism. Okay. Josh, kapag ano daw ha, join na lang tayo ulit. Rejoin tayo dun sa meeting kapag Okay. naputol. Aba. Okay? Ay, undo. So, there. Since ito ay epoxide, Josh, tapos sulfuric acid, so si ethanol, siya yung nucleophile mo, right? So, there you go. Tapos, weak nucleophile yan, no? Ang ethanol. So, that's a weak nucleophile. And then, yung sulfuric acid natin, siya naman yung catalyst, kumbaga, no? So that the reaction can happen faster. So, what we can do here is, syempre, ang unang step, ipoprotonate mo yung H dito. Yung oxygen, rather. So, this one will be protonated. Ayan, from the sulfuric acid. So, iaano ko na lang to ha. H2SO4. Tapos, O, and then, yan. Tapos, H, and then plus. Sunod na question ko, Josh. Saan natin i-attack ang weak nucleophile mo? Sa more substituted side or sa less substituted side? Given na ito ay acid catalyzed. Yes, Josh? Ano ba? Saan mo i-attack ang ethanol mo? Ethanol. Ayan. Sa Given na ito ay, more kasi nga, ito ay acid catalyzed, no? Kasi yung transition state na mabubuo ay somehow kamukha ng SN1-like, no? Carbocation. Instead of carbocation, oxonium ion siya. So, mas substituted, mas stable. Very good. Kaya dapat ang CH3, CH2OH mo ay naka-attach dun sa mas substituted. So, ang mangyayari dito, attack yan dito, tapos ibibigay natin yung lone pair, yung sa bond between the more substituted side of your epoxide ring dun sa oxygen na. So, i-give up mo na yan. So, itong side na to ay magiging 1, 2, and then ito na yung O, then CH2, CH3. So, ito na yung kanina, tapos, yan, OH na ito. Okay, however, ito ay naka-H plus pa. Oxonium ion pa. O Josh, sino magtatanggal nito para mabuo mo yung product? Tingin ka dun sa taas, yun sa sinusulat ko. Sino na magtatanggal niyan? Yes, Josh, sa letter A. 27A. Ano ba? Ayan. SHSO4. Correct, yung bisulfate natin, no? So, yung bisulfate natin dito, negative. Yan. Siya ngayon yung kukuha niyan, tapos pupunta. So, dapat ang product mo ay, ganito ang itsura dapat. 1, 2, this is O. Tapos, ito na yung epoxide. Then, ito yung OH. Tapos, ay, hindi pa. Yan. So, ayan. And then, ito. Then, ito yung OH. Tapos, nandito dapat yung CH3. Ayan. Kamukha ba nito yung sagot mo? Yes. Totoo ba? Hindi, joke lang. Yeah. Wait, may mali po kayo? May mali po kayo? Sobra ako ng ano, ng Ayun, isa. dapat na-deserve 0.1 extra.
No. Sobra ako. Ito yung ano ko. Dapat O na to kagad. Yep, dapat O na yan. Then CH2, CH3. Check. CH3, CH2, O. Then carbon, dalawang metal substituents. CH2, then OH. Correct. So, ayan. Tama yung 27 A mo dito. So, I'll give you 1 point here. Kasi products lang naman yung hinihingi. And then, for letter B naman, Josh, the same din to, no? Strong nucleophile yung binigay. So, kapag strong nucleophile, sino ang unang aatake yung ethoxide mo? Kasi yun yung nasa one way. So, ethoxide will attack in what side of your epoxide ring? Ano ba? The Yung sa 26B. more substitute. More substituted for letter B? More substitute. Ay, less substitute pala. Baligad ba? Correct. Yeah, ito kasi acid catalyzed to eh. So, acid catalyzed kagad to. So, ito Josh ay strong nucleophiles. So, with strong nucleophiles, dapat sa less substituted dapat a-attack strong nucleophile. Op. Yan. Dapat sa less substituted dapat a-attack si strong nucleophile mo. So, with that, ito ay a-attack dito. Tapos siya magre-ring open. So, dapat ang alcohol mo ay nandun sa may CH3. Together with your CH3 and then O. Tapos, kailangan natin yung configuration. So, dapat pag umatak yung CH3, yung ethoxide mo, saan siya? Above the ring or below the ring? Yes, Josh? Tama. Saan dapat a-attack? Above the ring or below the ring? Yung CH2, yung ethoxide. Josh, saan? Saan na-attack ang ano? With respect to your cyclohexane ring, saan na-attack ang ethoxide? Below or above? Yeah, dyan. Tama yan. Sa less substituted. Pero below or above? Kasi we need... Bakit below? Okay, correct. This is via SN2. So, backside attack ito, no? Kaya ang mangyayari dapat, with respect to cyclohexane ring, yung OH mo ay above the ring, tapos yung ethoxide ay papasok below the ring. Ayun, nakuha mo. Ito, oh. Below and then above. So, ayan, tama ito. This time, 2 points ito kasi may configuration tayong hinahabol dito. Clear naman. Next. How about letter C, Josh? Can you explain how did you form carbonyl here? Ang straightforward lang nito. 'Di ba pag sinabi ko sa'yo, kapag may nakita kang metachloro-parabenzoic acid, MCPBA, anong reaction dapat ang mangyayari? This is epoxidation kagad. Yes, magiging epoxide siya. Asan ang epoxide mo? Nawala na. Nasa Dahil? muna. Ayan, wait lang. May OTMS to. Yeah, correct. So, yan. Tapos, ano nangyari? From ano ko siya yung epoxide. Ayan, so, Ayan, wait lang. epoxide na siya. Pwede na po ito. Ayun, ano pala yung... Epoxide? So, dito, ano na siya? Wait lang. Di pala. May OTMS ka pa. May ano pa. May pa. Oh. Ayan. So, sobrang cool na yan. Tapos?
Uy, hindi. Ang OTMS trimethylsilane, pang protection group mo yan eh. Protecting group yan. Hindi yan ano, unstable. Protecting group lang siya. Mm. Dapat mag-aalis ako. Dapat, tama. Bakit unstable? Sige, explain mo bakit. Ay, Ayan. Hello, Josh. Can you now hear me? Rinig ba ako? yes, tama. Ah, ah. Ayan yung sunod kong tanong. Bakit unstable ang tetramethylsilane, yung OTMS? Protecting group yan eh. Hindi yan unstable kasi protecting group yan. Alam mo ba kailangan mo pang i-protect para lang matanggal yan? Mm, Panagalo. Tama ako. Trimethyl lang yan. So, may Trimethylsilane lone pair kasi dito. nag-ano na May siya eh. lone pair dito. Where? Dalawang lone pair dito. Mm. Tapos, ano pa? May So ano, you're telling me may ano bawal ang dito. magkaroon ng OA? May ano ko dito sa dalawa. Hmm. Kung pwede sana, dapat mag-carbon na para matanggal na. Hindi. Pwede naman yung above and below the ring eh. Para ka-tetrahedral siya eh, right? Kaya paano pa nangyari? Paano nangyari? Siguro, dapat, baka parang magka-transpo, no? Tong epoxide tsaka ano. Yeah, correct. Hindi lang pinakita diyan kasi hindi naman sinabi yung ano, yung configuration, absolute configuration. Pero understood yan na magkaiba sila ng orientation. Hmm. Pwede. Kasi kung nasa same sa angles, dapat unstable. Kung same plane. Pero hindi yan sila same plane. Matic yan, Josh. Ito ha, ito. So, kunwari kung ito ay nakaganyan yan, automatic yung epoxidation mo mangyayari below the ring. Pero hindi naman sinabi, sa automatic ganyan lang siya. Straightforward lang yan. So, hindi pa siya kailangan mag-double bond. Para matanggal si trimethylsilane, it's either kailangan mo ng HF, if I'm not mistaken, di ba? Yung diluted HF. Then, matatanggal na siya. Okay. Pero wala na po dyan. Normally, dapat siguro Wala. Ibig sabihin nun, hanggang dyan lang yung hinihingi. So, para ma-protect mo siya, yun, yung fluoride ion mo, yun lang yung need mo, right? So, yung diluted HF nga, o kaya ammonium fluoride will do. So, yan, mako-convert siya actually. Tingnan mo ha, after nito, let's say lagyan ko to ng ammonium fluoride. So, ano ang mangyayari? Sige, can you predict? Ayan ano na natin ito, na-discuss na natin. Ano ang mabubuo?
Matanggal OH. O, 'di ba? So, ibig sabihin yung OH dito, kung babalikan ko yung explanation mo kanina, unstable yan kasi may dalawa kang O na magkatabi lang or bonded to the same carbon. So, hindi. Kasi pwede namang oriented yan sila below and above the ring. So, ang sagot mo lang dito talaga, formation ng epoxide ring. So, hindi ko rin alam. Paano mo naging double bond O to? Paano? Anong mechanism mo dyan? Sige nga, I wondered, how did you arrive sa double bond O kay carbonyl? Sinong nag-leave? Yung OTMS? 'Di ba? Nasaan na Sino ba? ang nag-leave? Ay, oo. Walang Hindi po siya nag-leave. Si TMS lang. Si TMS pala, sorry. TMS leave, no? So, kasi yung dalawang O mo nandiyan pa rin eh. so Ito, muna naging so OH. na po muna yung dapat kasi may ano yung O, yung Hmm. magiging ito na sa reason para ma-break up 'to. Okay. So, ganito Pagka ba yung na-break plano mo? na-break na, Gaganyan? pupunta siya Ganito ba yan? pupunta siya dito kasi ano, Wait. oxon. So, Sorry, lilipat baguhin si ko T yung... part na yun. Tapos ang pag-alas Ayan. HF. So, ito kaya Ayan, I want to understand. So, baguhin ko lang yung kulay ko. Gawin kong green. Tama ba? Ito, idodonate ko dito para maging ketone. Correct? yes, tama. Tapos pagka naging ganun na, Tapos, be-break to. break. Tama? Tama. Tapos, Dapat si TMS dun sa wait. Ay, ang pangit. Double bond O. Tapos ito, OH. Ano pa lang to? Alkoxide. Correct? higher. Tama. Ayan. Na Yun. ano po, kuya? Ano pong prepare nyo? Ah, ano din po yan. Nag-uulam din po kami ng ganyan. Ito si O. Dapat po yung si Wait. ito. Sorry. Meron pa palang may TMS dyan. Dito na Sorry, lang po ayan. nalagay. Okay, sige. Yung ngayon, zwitter ion siya. At yung at the moment, ion siya. Kaganon siya? Yes, tama. Hindi ganyan ang movement, Josh. So, dapat i-attack mo si TMS, correct? Tapos, sa kanya i-give up to. Ganyan yan eh. Ganyan dapat ang electron flow mo. Hindi pwedeng mag-attack si TMS, Josh. Hindi pwede siyang yung lumipat. Tama. Ayan, ganyan dapat yung product mo. Wait lang. Sige, I wanted to understand kasi bakit ka nag-end up sa ganyang answer eh. Ayan. So, una-una, hindi natin nakuha yung wala kang OH na nabuo dun sa kabila. Mhm. Ayan. Ang first question ko kasi dito, Josh, ay bakit kailangan mong bumuo ng ketone?
Yeah, mali lang yung ano ko din dito. Kasi isa sa mga carbon ni trimethylsilane yan. Actually, si silicone yung ina-attack mo dyan para siya yung kakabit. Tapos magiging OTMS siya. Yes, tapos ang baga na HF or Mm. something, OH na. Mm. Hmm. Nag-iisip ako if ito ay ah may possibility. Mhm. Kasi dapat si carbon yung ina-attack dito eh. Ito yung flood dito, yung first step mo. Mm. Kasi yung the rest, possible to. Alam mo ba, Josh, yung sumunod dito, ito, yung step 2 mo, step 2 and 3, ayan, possible ito talaga. Possible mangyari to. Pero ano ha, Josh ha, hindi to parang trimethyl shift. Siya yung lilipat dun sa alkoxide, hindi siya ganun. Dapat si alkoxide ang a-attack dun kay silicon. Tapos, i-give up ni silicon yung bond niya para maging ketone. Yung C double bond O mo na. Free ketone na siya. Pero kasi, ang unang ano mo dyan, bakit yung dalawang O na yon ay magiging ketone? So, bakit ganun siya? Eh, wala ka namang ah, reason for you to do that dahil hindi naman siya unstable unless gawin mong acidic yung isa dyan. Yun nga lang, wala tayong acid na binigay. So, tatanggapin ko sana to kaso lang wala kang acid eh. Makikita mo yan sa ano sa ah, carbonyl groups, Josh. Kaya to, yung pinopose mo ito, kaya to pero dapat i-protonate mo muna siya. Ito, yung first step mo, ito yung flood. Bakit Okay. kailangang i-donate ni? Mm. Kasi walang instability diyan na nakikita. Sabi ko nga, unless ipoprotonate mo siya. Pag may protonated diyan, Josh, matik yun, unstable yung system mo. Pwede mo nang i-give up yan. Ito, kunwari, alam mo kung ano yung ipoprotonate mo, kung gusto mo ito mangyari. Ito sabi ko sa iyo, yung step 2 and 3 nung green mechanism mo, possible yan. Ano ang ipoprotonate mo dapat kung may acid ka? Dalawa lang naman ang oxygen mo dyan. So, sino ang gusto mong i-protonate para yung first step mo ay hindi flawed? Sige nga. Uy, very advanced topic na to ha. Hindi na to sa atin. Ano ba? Dito under ng key ether ketone ta. Pa-under na to ng ano, aldehyde, carbonyl compounds. Ano? Tingin mo?
Sige, I'm challenging you. Sino kaya ang kailangan mong i-protonate I-protonate. para mangyari yung first step mo? Si Yeah, ano, yun na si yun. Sino epoxide. yung gusto mong i-protonate? Dalawa. Correct. Pag Kung pag ipoprotonate mo yan na-protonate si siya, epoxide, mag-relieve na on its own. Kusan, okay, kasi cation, i-attack na nung, hindi. Kapag na-protonate mo yung epoxide, Josh, pwede na to yung double bond, yung O mo dun, OTMS mo, pwede niya nang i-give up yung isa dyan to form a ketone para magiging OH na yung isa. Kaso lang may OTMS ka pa rin. Hindi na siya lilipat dun sa kabila. So, yeah, may problem pa rin dito. Yun yung sinasabi ko sa na ano, kailangan mong i-analyze yung situation din na parang ano ba yung mga reagents sa binigay. So, yung first step mo, kaya siya flawed because the system itself, it's not unstable. So, it doesn't necessarily mean if you have a diol, geminal, no? Geminal oxygen-containing compounds, unstable na sila parehas. So, may possibility yan mag-interconvert into another oxygen functionality like ketone nga in this case. However, dapat meron kang adjacent system na unstable. Let's say yung isang oxygen mo dyan, gawin mo oxonium, and then that step can proceed. Okay? So, alam mo kung ano lang yung sagot dito? Very simple. Lalagyan mo lang ng epoxide to. Ay, undo. So, gagawin ko na tong red. Ayan. So, may epoxide lang talaga to. Tapos, ito, yan. Then, TMS. That is the correct answer. So, anyway, 1 point lang naman yan. Kasi nga, straightforward reaction lang to eh. So, 0 out of 1 ka dito. Next, letter D. So, for letter D, this is Katsuki. So, si Katsuki Catalyst, pinoprotonate niya yung mga allylic na ah, alkene, no? Tapos, manganese ion, manganese or organometallic compound yung catalyst mo. So, automatic, dapat epoxide lang yung sagot mo dito. Ayan, correct. Ito, 1 out of 1 ka dito. So, and then, balik tayo dito. Ayan, review ito, Josh, sa'yo. Naalala mo yung ano, sharpless asymmetric oxidation, epoxidation? aba, Ito yun, di ba, yung reagents niya, si sharpless. So, titanium catalyst yun. Tapos, si tartrate, no? Usually, ethyl tartrate o kaya methyl tartrate. Yan. Kaya siya DET tsaka ET. So, ethyl tartrate yung ginagamit natin dito. Ngayon, naalala mo yung acronym natin? Positive, negative na tartrate. Saan dapat dadagdag? Saan a-approach ang positive na ethyl tartrate? Tapos, saan na-approach ang negative ah, diethyl tartrate? Hmm? Saan? So, actually, ang sagot ay baliktad. Dapat ang positive mo, anong no? It's true, kahit i-search mo pa yan. May mechanism pa tayo dyan. Ang positive mo, dapat, ang positive tartrate mo approaches your alkene below. So, approaches below. Tapos, ang negative tartrate mo approaches above. So, ano ang mabubuo mong epoxide dito? So, dapat ito, ganito kagad matik yung mabubuo mo. Yan. Tapos ito, dito, alam mo na to. Oh, ganyan siya dapat. Baliktad ako ng ano, ah, wait, na OC ako. So, I want this to be more accurate. Ayan, ganyan siya dapat. Kasi approaches above,
and then approaches below ito. Ay, mali na naman. Okay. Ayan. So, dapat ang sagot mo ay, okay, balik tayo yung ENF mo. Dapat ito ay X. This should be 1, 2, 3, OH. May pattern tayo dyan, di ba? Yung sinabi natin na positive plus below. Tapos, yung negative above. So, negative above. Tapos, positive below. NAPB yata yung naturo ko sa'yo, or you can go back dun sa recording natin. Parang ginawa natin yan ng acronym eh, na kung ano yung para lang matandaan mo siya. Negative above, um, positive below. O kaya pwede ring above, UN-BP. UN-BP yata yung naisip ko dyan na acronym. Pero gawa ka ng sarili mong acronym wherein you can remember, Josh, yung ganito. Okay. Oo, yeah. Sige, tama yung sagot mo sa iba. Ibang items except for this. Okay. Anyways. Ah, ayan. Yan. At least, na-challenge pa kita. Ito yung kailangan mo pang i-ano, aralin. Saan nga to? CO2. Okay. Okay. Then OH. Tapos ito ay below. Dapat below to. Sorry, bigla ako na OC. Mali na naman ang ko. Ang arrow. Dapat papunta siya kay oxygen. Mhm. So, same thing dito. Ito yung O mo. Ayan. So, yan yung sagot. So, both E and F, they're incorrect. So, 0 out of 1, 0 out of 1. So, yung mga straightforward pa yung namali mo. Anyways, ayan. So, sinasabi ko na nga ba kapag mga complicated questions, you can easily answer them. Baka minsan kasi nag-overthink ka. Okay, it's okay. Pero eto ha, yung mga ganitong ah, tanong, Josh, wag mo na silang pakawalan. Kasi definitely, pandagdag points natin siya. But so far, at least yung letter B nakuha mo yun, yung may configuration. So, ilang points ka dito? Ang total natin ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, out of 7, ang nakuha mo ay 1, 2, 3, 4, 4. Ayan. 4 out of 7 ka. Yeah. At least above average. Above 50%. Sige, bawi ka. Sige. We proceed with number 20. Aha. Yeah. Ay, sa 28. Akala ko sa 28. 28 ka na. Josh, kapag ang tawag doon, kapag natapos sa yung meeting, we'll just continue this, ha? Sa next meeting natin. Mm-mm. Mukhang I need to leave ng, 8 din. Pero go ahead lang. Answeran mo muna siya. We still have time. Per dito, per my timer, may 15 minutes pa nga tayo. So, baka mag-end tayo around 8:05 pa or 8:10. Okay? Ayan, sorry at nag-extend tayo ng ilang minutes. So, 28A muna. Ay, question pala, Josh. Meron ulit kayong session ni Sir Sig tomorrow? Yeah.
Sige. I-ano mo na lang, pa-update na lang ako. Pero if wala, we can meet ng around, kung kaya, 2 p.m. Okay? So, I can meet you 2 to 4 p.m. tomorrow. Tapos, Monday na ulit tayo mag-meet. Sinasamantala ko lang, Josh, na maluwag din yung schedule ko. Tapos, nandito pa kayo kasi nasabi nga ng dad mo na on the 15th to 20th ay wala kayo, right? So, which is 2 weeks from now. Yeah, so wala tayong sessions nun. So, as much as possible, let's have possible sessions as long as our schedules will meet. Okay? Sige, answer mo na yung number 28. 28A. Baka mali mo, matapos mo yan lahat. Pwede pa natin ma-checkan within 15 minutes. Ayan. Wait, leave ko lang tong isa kong device. Okay? So, o, di ba? Kaya nga sabi ko sa'yo, magandang checkan natin yung 27 kasi may guide ka na for answering 28 and 29. Oh, sige, go ahead. Answer mo na yung 28A. We still have time pa. Para at least, pagka meet natin, ah, sige. If ever we can meet tomorrow, Josh, dyan na tayo mag-start. Baka mali mo nga, matapos na natin ito. Ano? Sige, go ahead. Hmm. So, ang problem mo lang naman dyan, analyze yung given na reagents, tapos, once meron ka ng parang na-understand mo na yung reagents, ano ba yung mechanism na mangyayari after? Parang kung saan siya ma-add, ano yung steps na susunod. Ito pala, for 28, you need to provide the mechanism.
Josh, you still have 10 minutes left now to finish. Ayan, meron ka nang sagot sa letter A eh. Siguro baka tomorrow natin to machikan. Mhm. You go now to letter B. At least ang maganda dito, you don't need to predict the products. No, yung products nandyan na. So you need to provide na lang the mechanism.
Ayan, Josh. We still have 3 minutes left. 2 minutes left. If ever naman, you may continue this. Tapos may copy ka ng practice set. Ni-remind lang kita, may copy ka ng practice set doon sa Gmail natin. You ended up with a different product. So, yeah, at least, no, yun yung gusto ko kapag binigay yung product eh. Kasi I just need to justify the mechanism. Pero kapag wala yan, kunwari wala yung product and then you'll just predict and show the mechanism. Ayun, no. So, you might end up with a different product. So, kunwari, kung di nga yung binigay kanina, ayun, iba yung product na mabubuo mo. Ayan. So, if mag-end yung meeting na Josh in a while, nagsabi naman na ako sa dad mo na we can meet tomorrow, ha? I'll wait for the reply nila. Okay? And with that, sige, enjoy na lang yung the rest of the night, Josh. And I'll see you sa next meeting natin. In case. Yeah. Sige, you may continue. Baka kaya pa yan.